karon ang mga igsoon nito si ingon nila nga tan-aw nato nito igsoon. Tan-aw nato ni batuman pa niyang damgo. Tan-aw nato batuman pa niyang damgo. Ato siyang patyon. Ato siyang patyon. So, karon nakadungog ni si Reuben, kini si Reuben kamagulangan ni anak ni Jacob, no? Verse 21, but Reuben heard it, and he delivered him out of their hands, and said, let us not kill him. So, kung naman ni Reuben, murag lain ang plano sa mga igsoon ba? Murag pwede na rin lagutan nila ni. Nasuko, naging maayo sila. O ilang yung patyon. O muna yung si Reuben nga, isa, murag, di maayo itong buhaton, da? Murag, di maayo. Di maayo itong buhaton. No? Ayun yung patya. Ingon na rin. So, ang tambag ni Reuben, ingon nga, dito sa verse 22, and Reuben said to them, shed no blood, but cast him into this pit, which is in the wilderness, and do not lay a hand on him, that he might deliver him out of their hands, and bring him back to his father. So, si Reuben, nakalala siya, nung siya nga, para masalbar na ako ni Siusi, akong tambagan ako maigsoon. Atong ilapay diha sa bangag. Atong ilapay diha. Pero ang bangag walay tubig. No? So atong ilapay diha. Naganaw na si Jose, pag malapay na si Reuben, pag malapay na si Jose dito, at least iya pala makuha. No? Iya paghapon makuha. Kaysa patyon yun. Di na yun mapuslan. No? So mga igsoon, ilapay, itambog si Jose dito sa bangag. Dito sa Kamingawan. So muna nga nangaon sila, no? Kining mga igsoon ni Jose nangaon kay gidalan na sila pagkaon ni Jose, no? Gidalan na sila pagkaon ni Jose. So nangaon sila. Unya sila nangaon sila mga igsoonan. Nakahuna-huna sila, no? Nakahuna-huna sila nga dunay maayo ani negosyohon nato. Maayo negosyohon nato ni si Jose kay makakwarta ta ani. So muna nga ingon lang nga ibaligya nato ni si Jose. Dunay mga negosyante nga nag-travel dito onya sa diha nga nakakita sa mga negosyante nga mga Ismailites. Ilang gibaligya si Jose. Ilang gibaligya si Jose. So Joseph was sold by his brothers. Then karon si Reuben, dibalik si Reuben. Kung niya dahil pagbalik ni Reuben, ingon siya nga, asa naman ito isuon? Nawala naman diri sa bangag. Nawala naman diri. Asa naman siya? O niingon ang iyang mga isuon, tanawa iyang sinina. Ilahanggi, tunlob sa dugo ang sanina ni Jose. Nag-ihaw sila o mananap. Nag-ihaw sila mananap. O ilang tumog sa dugo ang sanina ni Jose nga nagkagisi-gisi na. O ningon sila nga, ang atong igsoon gikaon sa wild beast. Gikaon sa wild beast. So naguul si Reuben, naguul siya. Ngayon mo na yung mga igsoon, atong dalon ng sinina ang nga gusto naman i-report na to nga gikaon siya. Gikaon siya sa mga wild beast. O mo nga, ilang gihatod ang sanina ni Jose nga nagkadugo, gihatod lang ngadto sa ngamahan, o intawon siya kung natigulang na, naguol siya. Mato pa ni Ikson, din sa verse 34, then Jacob tore his clothes, put sackcloth on his waist, and mourned for his son many days. So nagtiapaw siya kay iyahang pagtuo nga namatay na si Jose, nawala na si Jose. And all his sons and all his daughters arose to comfort him, but he refused to be comforted. And he said, for I shall go down into the grave to my son in mourning. Thus his father wept for him. Grabing kaguol ni Jacob igsoon, kay nagtuo na siya nga namatay yun si Jose, ang iyang pinakapaboritong anak. Nagtuo siya nga namatay na. Hallelujah. Regson, si Jose wala namatay. Gibaligya lang siya. The Lord always
with this godly man. Ang Dios kanunay uban ni ining Dios nun nga tao nga si Jose. Ato basahon. There is Genesis 39 verse 2 to 4. The Lord was with Joseph, and he was a successful man, and he was in the house of his master, the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all he did to prosper in his hand. So Joseph found favor in his sight and served him. Then he made him overseer of his house, and all that he had, he put under his authority. Hallelujah. Ikson, wala nagpasagad ang Diyos. Amen? Praise God. Bisa pag-unsay buhaton sa mga tao against sa usa ka tao nga Dios nun, ang Dios kanunay mag-uban sa tao nga Dios nun. Amen? Joseph was a godly man. And because of this godly living, na naano kita sa kinabi Joseph, bisan pag gibaligya siya sa maigsoon, gipangwartahan siya sa maigsoon, pero dito sa Egypt, naguban yapon ang Ginoo kaniya. Amen! Praise God! Hallelujah! Glory to God! The Lord made all Joseph did to prosper. Atong gibasa dinhi nga ang Ginoo nagpauswag gayud sa tanan nga gibuhat ni Joseph. Amen. Tanan nga gibuhat ni Jose gipauswag sa Ginoo ug na-realize kini, nakita kini ang master nga wow. Nagpauswagon usab ang akong panimalay. Nagpauswagon usab ang akong kinabuhi tungod ining bataa. Tungod ini ni Jose nga nakaabot dinhi. Praise God. So ingon diri nga Joseph found favor in his sight and served him. Then he made him overseer of his house, and all that he had, he put under his authority. So nahimong overseer. Nahimong overseer si Joseph dito sa panimalay ni Potiphar. Kini si Potiphar Ibson, usa ni siya ka general. General, sundalo, captain, or sa usak ka ni Pero. So, dito siya. Dito siya nabaligya. Dito siya. And then, Ikson, ang Diyos nagpanalangin. Dito sa verse 5, no? So, it was from the time that he had made him overseer of his house, that all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house, no? For Joseph's sake. And the blessing of the Lord was on all that he had in the house and in the field. Praise God. So dili lang panimalay ni Potiphar ang ipanalangin, hasta pa yung uma. Di panalangin na meron, kay naa ang usa ka Diyos nun nga tao dito. Praise God. Hallelujah. Igsoon, pag makita ni, nga nagkaibuhay ng Diyos nun, makita ni sa imong manager, makita ni sa imong amo, makita ni sa imong supervisor, makita ni sa tanan. Pugunya, makakuan sila, makaalinggat sila. Lahit na ni panalangin sa Ginoo. Tungod kay naaka ang Diyos nun na tao. Amen? Praise God. So, ingon rin nga, the blessing and the blessing of the Lord was on all that he had in the house and in the field. So, din sa verse 6, thus he left all that he had in Joseph's hand. So, nakita kini ni Potiphar, nakita kini niya, na grabe man pagpanalangin sa Diyos, grabe man pagpag-uswag sa Diyos ako panimalay, pati kung uma. Naglambo man. So, tanan nga naan niya, iyang gitugyan kang Jose. Hingon rin, thus he left all that he had in Joseph's hand, and he did not know what he had except for the bread which he ate. Now Joseph was handsome in form and appearance. Okay? So next on, ang nakalahi lang ani ni Jose, i-compare yung kang Jesus, kasi Jesus, walay, ingon diya sa Bible, walay kaambong nga ato siya i-design. Wala siya ka-anyag ato i-design ng Bible. Pero si Jose Ison, naa siya ka-anyag. Naa siya ka-gwapo. Wala ni problema ron. Hallelujah. Praise God. So, number 1,
nga point is, the Lord is always with a godly man. Number 2 nga point is, a godly man rejects temptation. Ang Diyos nun nga tao, musalikway sa mga tentasyon. Okay. Ang mabasa sa Genesis 39, verse 6 to 16. Verse 6 to 16. So then he goes on, in verse 7, and it came to pass after these things that his master's wife cast longing eyes on Joseph. And she said, lie with me. Karon naibog na ang asawa ni Potiphar. Guwapo pa yung asawa ni Potiphar. Guwapo yung asawa ni Potiphar, kaya kwan man eh, general man eh. So, di gini mga asawa o mayukmok. Ang pang-asawa ni guwapo po. No? So, karon naibog na siya kang Jose. Kaya guwapo mo po si Jose. Ingon rin nga, unya, nagpasiplat-siplat na. No? Longing eyes, no? Ingon rin nga, the master's wife cast longing eyes, no? Nagpasiplat-siplat na kang Jose. Kaya nga naman, si Jose, guwapo. Unya, ingon siya nga, magdulog na. Okay. Verse 8, but he refused and said to his master's wife, look, my master does not know what is with me in the house, and he has committed all that he has to my hand. Verse 9, there is no one greater in this house than I, nor has he kept back anything from me but you, because you are his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? So Rickson, tungkol kay godly man si Jose, Diyos nun magid siya. Diyos nun magid si Jose. Wala niya igambol niya pagka-Diyos nun. Wala niya igambol niya pagka-Diyos nun, siya pagka-gwapo. Hallelujah. Maski palalapin niya nga magkinabay Diyos nun. So karon Rickson, nanintal na ang asawa ni Potiphar. O sa dihang nanintal ang asawa ni Potiphar, niingon si Jose, ni-refuse, no? Wala mo sugot si Jose, iyang isalikway ang maong nga tentasyon. Hallelujah, Ikson. Sa atong kinawin, kung na tentasyon, kinang atong isalikway. Amen? Isalikway yun. No? So, isalikway ni Jose ang maong tentasyon. Huwag niya, giingnan niya ang asawa ni Potiphar. Giingnan niya nga, tanawa, ang akong agalon ng imong bana, gisalit niya tanan ninhi. No? Gisalit niya tanan ninhi sa iyang balay. Pero, dili pwede nga ako kang hilabtan.